magandang gabi mga friend. Marami ho tayong topic ngayon. Oo, halo-halo na naman tayo. Wala eh. Para makita natin kung paano inawalang niya talaga itong administrasyon ni PBBM. Alam nyo, ganito lang pala kadali, inagaw nitong si Cayetano ang pagiging Senate President, no? Napanood natin nung si Zubiri napalitan bilang Senate President. Pumalit yata kay Zubiri. Etong si hindi tayo kakamali. Ito si Portwit, si Chiscudero. Tapos kay Chiscudero, pinalitan siya nitong si Tito Soto. Di bali 3 palit na. Ito ay pang-4. Pero ito pinakagarapal sa lahat ng pagpapalit ng Senate President. Etong pagpapalit na ito ni Cayetano. Ito para talagang inagaw eh. Yung kay Zubiri, may iyakan blues, umiyak yata si Baturon, ganyan-ganyan. Tapos, kay Portwit naman, talagang dapat na palitan. Matakin mo, Portwit, di niya alam kung ano ang ibig sabihin ng Portwit. Sinumpangan. Ito, pag nga natin ito, mamaya punta tayo kay Igon kayo sa ulit yata, oo. Pakinggan ito, Philippine Senate voted for a new Senate President. Ganito na pala kadali ito. Magal, they want to see na 13 tayo. Those in favor na palitan ng Senate President. So everyone can see we're 14, maybe 14. 14, 14, 13, 13. Siya pa nagsabi, parang hindi na tumagal. Para makita natin kung dapat palitan na yung Senate President. Para may bagong Senate President. Sabi ni Cayetano, di ba? May nangyari dito, para lang hindi tumagal, they want to see na 13 tayo. Those in favor na palitan ng Senate President. Kapal na mukha, no? So everyone can see we're 14, maybe 14. 14, 14, 13, 13. May nangyari dito, para lang hindi tumagal, they want to see na Ganun lang kadali, tapos na. Para hindi tumagal. Yung bunga nga niya narinig mo, no? Di 13. Di ba mga friend? Ngayon yung 13 na yan, yung 13 na yan, kakakapal na mukha niyan, halos puro kaso yung iba dyan eh. Sila Villar, si Garda, si Jingo Estrada, si Villanueva, halos may mga kaso itong ito eh. Tawag nga sa mga ito, 13 hudas eh. Di ba? Ano aasahan nyo dyan? Yan ang sa Lunes daw mga boss, sa Lunes. Sabi ni, magkakaroon raw ng, magkukumbin na raw sila para sa trial. Nitong si Sayad. Oo. Nakatakot-takot yung dokumento. Ang problema dito, yan 13 na yan. Ang makikitang, kung matutuloy, kung matutuloy. Oo, kung matutuloy. Kung anong eksena na naman ang gagawin na itong mga puta, hindi mo dishonorable na to no? Hindi mo, puta. Kang puta na. Kung matutuloy pa, pero nangako na si Cayetano na magkukumbin daw sa Lunes. Oo, sa Lunes. Sa totoo lang mga boss, ito nangyayari na to. Pag diniinan to, obstruction of justice talaga to. Oo, cuddling criminals. Lahat. Itong Senado na to. Oo. Kung didiinan, talagang anak ng putang ina. Ginarapal ho nito itong 13 na to. Ginarapal nila. Oo, ginarapal nila ng sobrang garapal. Dahil, yun nga, ayaw nilang maging Portwit. Ewan ko kung anong gagawing magic ni Cayetano para magka-delay-delay itong putang ng impeachment na to. Pero, hindi ako umaasa na makukonvict yan si Sayad. Siyam lang ang kailangan, acquitted na eh. 13 na yan eh. Sobra-sobra na, di ba? Baka meron pa doon sa mga titira senador na abstain. Wala pag-asa yan.
Gaya sabi ko, di ba? Masyadong malakas ang milagro ni Satanas. O, pakinggan natin si Atty. Igon Cayosa. Si Attorney Domingo Igon Cayosa, isang constitutional law expert at past president po. Hoy, palitan nyo Constitutional law expert, law expert, constitutional law expert. Dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines ang nagsasalita. Sino paniniwalaan mo? Si Cayetano? Mildy Part President Past Est Past President ng Integrated Ano Bar of the kalahati? Philippines. Magandang umaga sa inyo, Attorney Igon. Good morning, attorney. Good morning, Doris at Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Kumusta ka, Doris? I'm good. Alam mo, partner, hindi mo natatanong. At wag mo na rin itanong, boyfriend ko yan dati. Ang pogi niyan eh. Tapos ang misis nandyan, ano? Kapalay tayo dyan. Partner, ang misis niyan, Justice. Lagot ka. Nagbibiro lang naman ako. Grabe naman kayo. Attorney Igon, ano bang tamang term? Tumakas o lumabas lang? Siguro fugitive from justice, mas formal na sagot yan. No? Parang mas masakit yung fugitive, anong term ulit? Fugitive? Fugitive from Fugitive justice. from justice. Oh, fugitive from justice na ho. Ito si Bato. Oh. Yan mo kasi yung formal na definition na ginagamit sa korte at yan mismo, naglabas na ng pronouncement ng Supreme Court na kung tinatakbo mo yung prosecution at saka yung pagkabilanggo o kaya yung kaso, fugitive from justice ka. Ito pugante sa Tagalog. Pugante. Tama ba? Para ang pagdating sa akin ng pugante, Pero tumakas. takdog sa kanya may warrant of arrest na eh. So Meron that's warrant of clearly arrest eh. avoiding the prosecution. So pugante nga po. Okay. Based on the definition issued by the courts acknowledged in the Supreme Court. Okay, ang sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, Yan. hindi yan tumakas kasi wala namang warrant of arrest eh. Hindi daw kasi pinresinta sa kanya o sa kanila sa Senate. Utang ina man takin mo naiisip ni Cayetano yan. Mga ganyang klaseng bagay. Maski na magmukha na silang tanga eh. No? Basta makapagrason lang. Parang Harry Roque din. Mga ganun na inabot eh, no? Tapos aasahan mo yan? Na makikinig sa ebidensya? Na galing sa House? Posible. Tsaka yan, no? Asahan natin yan na magiging maguluho yan sa Senado. Kung gaano naging napakamapayapa ng naging deliberasyon nitong impeachment yung impeachment, articles of impeachment sa Kongreso, magulo. Sa Kongreso, ang magulo lang yung si yung si Marco Beta. Yun lang naman ang magulo doon. Kung ano pinagsasabi, na puro naman strike from the record. Di ba? Sa Senado, sigurado yan. Makikita natin kung gaano na naman, lalabas na naman ni Kimo yung galing niya dyan. Tuloy. Anong take mo doon, Attorney Igon? Hindi ko naman kinakalang ipresenta sa Senate President o sa Senado ang warrant of arrest laban sa isang tao. Hindi rin kinakailangan i-publicize yan. Kinonfirm na ko yan kaagad ng ICC at expected naman yan sapagkat matagal na nilang dineclare sila as co-perpetrators. So, hindi naman ho yan pinapublicize. Ipapakita lang yan dun sa naaaresto pagka-aresto niya para nakakasiguro siya na meron talaga. Di ba alam ni Cayetano yan? Bakit kailangan ipakita raw sa iyo yung warrant of arrest? Cayetano, hindi naman ikaw ang inaaresto. Kung titignan mo to si Cayetano, talino naman. Kung magdadaldal, no? Utang ina. Tatawag ko sa ganyang, mantakin mo kailangan daw, idala pa sa kanya yung warrant of arrest. Klaseng kabubuhan naman yan, putang ina. Ng warrant of arrest. Doon pa ang proseso. Hindi ho naman required na ipakita sa lahat ng kaalyado niya. Kaya yung mga senador na yan. Opo, pero yun po ang paninindigan niya. Kaya po ginajustify ni Senate President Cayetano na lumabas lang. Hindi maliraw na gamitin yung salitang takas. Pati yung misis. Ang sabi ng misis o Miss Kapudin, hindi ho ba? Kinurek niya. Hindi daw ganun. Ang term daw ay lumabas lang because he is free to go.
Well, kasama yan sa freedom of expression. Maaari kahit sino kung ano-anong interpretasyon sa atin lamang po at sinasabi lang natin kung anong sinasabi ng batas. Opo. So, attorney, sige, ibigay na natin kay SP, lumabas lang. Sa totoo lang mga boss, tangin na. Itong mga abogado na ito, iisa naman ang binasang libro nito mga... Kung bakit mayroong mga abogado ipinipilit yung baloktutin yung batas, no? Nag-may I go out lang. Pero asaan? Ipakita nyo sa amin. Bakit? Asaan siya ngayon? Dahil nagagalit po pag tinatanong eh. Doris Bigonya talaga. Pag tinatanong mo yung putangin na si Kawatano, may papuk-puk-puk sa lamesa eh. Para, putangin na, iisa na puro ay, putangin ng yan, oh. Do not ask leading questions. Yung mga ganyan ba? This is the Senate. Wala naman silang, ang tawag mo doon, attorney, body of proof of eclat, yung ganon. Well, tama ho yung punto nyo. Hindi dahil Senate President sila o Senador sila, di ba nag-issue sila kunwari ng resolution putting him under Senate protective custody. So, ibig sabihin yan, hawak nyo siya, responsibilidad nyo. Ngayon na wala sa inyo, di ba dapat mag-explain kayo sa taong bayan? Oo. May pananagutan sila kasi tinanggap naman nila yung responsibilidad na yung sige, sa kustudiya namin ito. Yun ang pinangalandakan nila sa buong bansa. Pero ngayon, lumabas, tumakas, umeskapo, pugante siya, equals na asaan? Asaan ngayon? Hindi na malaman kung nasaan. Hindi na malaman kasi nga, remember, may warrant of arrest. Yeah. So who should take the responsibility then? Na ngayon na wala na sa mata natin, wala na po sa kustudiyan ng Senado, si Senator Bato, Attorney Egon, who should take the blame or the responsibility for this? Senado. Well, the Senate should explain to the people paano siya nawala sa kanilang protective custody. Sila ho mismo nagsabi niyan. Kinupkup nila siya sa kanilang building kahit hindi dapat. Oh. At ngayon biglang nawala. Nagkaroon ng konting drama, tukan doon. Ba't kaya His Excellency, hindi ito mga pinag-a-appoint mo sa iyong kabinete? Sila Egon Cayosa, sila Justice Carpio. Hindi ka mawawala eh. Oh, hindi ka mawawala. Mga naipag-a-appoint mo, putas. Diyos. Buti may Attorney Claire Castro pa sa totoo lang eh. Mukhang gawa-gawa lang naman pala. Oh. And then nawala na siya. Di ba, where is their sense of responsibility? Hindi ho maganda yung attitude ng sino man sa gobyerno na gagawa kayo ng isang bagay at tinatanong kayo, don't ask me that question. Where is transparency? Where is accountability? That is very clear in our Constitution. We have to remind our public servants that they have this legal responsibility. So, at the very least, they should explain. Kung meron kayong matinong ekspresyon, edi sabihin nyo. Pero hindi ho pwedeng sabihin, don't ask me that question. Maging sino ka man sa gobyerno, you remain accountable to the Filipino people. Opo. Ngayon, marami din po ang naniniwala na hindi natin dapat i-turn over si Senator Bato ang term nila partner sa dayuhan sa foreign court. Although na-explain na yan dati ni Attorney Egon, hindi po foreign court ang ICC. Kasi hindi naman siya sovereign state eh. Magiging foreign court lang siya kung sovereign state siya. Hindi po kasali nga po tayo dyan sa organisasyon na yan dati. Na umalis lang po tayo. I-explain nyo nga po bakit hindi tama ang argumento na ito turn over natin yung kababayan natin sa isang dayuhang korte. Attorney. Tama ho kayo, yung... Yun ang pinalandakan itong mga tangang senador eh. Oh. Lalo-lalo na to si Bato. Oh. Ayoko naman litisin ako sa dayuhan na bansa. Mga ganun. Putang na. Sabayan naman ni Kimo. Oh, ganun. Puro hindi nga yan foreign court. Korte yan na binuo ng mga foreign countries. Kasama tayo eh.
Oh, pumirma tayo dyan. Oh, kaya nga ni walang pulis yan eh. Kasi nga hindi yan state. Oh. ICC, hindi ko foreign court yan. It's an international tribunal, internationally organized and recognized tribunal. Kasama ang Republika ng Pilipinas na sumang-ayon na itayo ang korte na yan. Oh. So malinaw po yan. Pumirma tayo sa Rome Statute. Ngayon, nung panahon ni Presidente Digong, dahil alam na nila na magko-complain yung mga biktima ng mga tens of thousands na pinagpapatay nila na hindi dumaan sa tamang proseso, nag-withdraw siya bigla sa ICC. Nakalimutan nilang basahin yung Article 127 Paragraph 2 ng ICC na nagsasabi na kung ang isang member state na nag-approve ng establishment of the ICC biglang kumalas for whatever reason, then under Article 127 Paragraph 2, malinaw din po, yung member na state niya, sige, pwede kang kumalas, pero yung mga kaso na nasimulan ng investigahan at nagkaroon na ng jurisdiction ang ICC, bago ka kumalas, meron kang remaining obligation to recognize the jurisdiction and cooperate with the ICC. Yan po ang tinatawag na residual obligation. Ang linaw-linaw po sa treaty na yan. Pangalawa, at mas importante pa, yung pinapalabas nila na that's a foreign court, that's a foreign law, dapat hindi tayo masasaklaw yan. Mali ho sila because meron tayong Republic Act 9851 noong 2009 pa ho yan, na kung saan pinasa ng ating Kongreso, ng ating Republika ang batas na kinikilala din ang crimes against humanity na isang uri ng krimen. At nakalagay din ho dun sa Section 17 yan, kung sakasakali, Wala akong binabasa si Atty. Igo, no? Laman ho ng utak niya to dahil napakatalinong tao eh. Si paniniwalaan nyo, si Kawatano, saka si Kimo. merong napaparatangan o akusado na Pilipino ng crimes against humanity at meron ng international tribunal na has taken jurisdiction at nangyayari na ang paglilitis doon, option ho ng Republika ng Pilipinas na isurrender ang Pilipinong yan doon sa tribunal na yon. So local law na rin po natin yan. So wala hong basihan yung sinasabi nila na hindi pwedeng isuko o kaya hindi pwedeng makialam ang ICC. Kaya lang mahirap lang po siya ipaliwanag, attorney, sa masa. Kasi nga, Paano hindi naman makikialam ang ICC, mga friend, di ba? Eh, doon nga ipinail yung kaso eh. Kasi nga pwede. Eh, wala namang mapagpailan dito dahil lang mga korte rito sarado. Oh. Lalong-lalo na yung korte sa Davao. Oh. Eh, inamin na nga ni di ba? Ni Ombudsman na walang pati mga record nakakawala dito. Walang Kaya doon nagpunta ang tao. Pilipino ho yung nag-file doon at ang mga abogado ron, Pilipino rin ang abogado ng mga prosecution lawyer, abogado ng mga pagpapatay nito mga putang inan to. Eh kung talagang matino si Digong, di sana yung abogado niya, yung mga Pilipino, wala. Ano kinuha yung abogado? Mga taga-ibang bansa para siya ipagtanggol. Oh, kontra mga abogado ng Pilipino. Ano ba pagkisasabi niyo putangin ng mga to? Na nililitis daw sa dayuhang bansa. Eh ang kalaban nila doon, hindi naman dayuhan na abogado, kung hindi mga abogadong Pilipino na matatalino. Kontra yung mga abogadong mga kagaya nila Kupalman na walang ginawa kung hindi maghahanap ng tawag ito, butas. Ewan ko. Ang inang mga, ay, Lord. pag nakita mo yung ICC, talaga nga namang dayuhan yung judges. Hindi ba? Pero hindi po siya dayuhang korte. It's a creation of countries. Kasali na po ng Pilipinas dati, kaya tumiwalag tayo. Kaya lang may years na kasali tayo. Meron din tayong pala dun eh. ICC judge din eh. Na Pilipino eh. Oh. Kasi nga, although mga dayuhan nga sila ng mga judges, pero galing sila sa iba-ibang kabansa. At meron naging judge na Pilipino rin. Isa nga rin sana si Miriam Defensor eh.
Na ano eh. Maski si Harry Roque, o diba? O, mga miyembro ng ICC lawyer, o yung mga, ilan yung miyembro natin, sila at Cristina Conti, si Andres, ang dami. Oh. Ewan ko. Na pwede nilang maimbestigahan. Doon naman nagsimula. Kung wala namang extrajudicial killings at wala namang war on drugs, hindi wala tayong pinag-uusapang kaso ngayon. Correct. Doon naman nagsimula yun lahat, hindi Tama, ho ba? Ano oo. po? So mahirap siya ipaliwanag. Tsaka kung hindi naman tayo nagsampa ng kaso doon, di wala pinag-uusapan ngayon. Eh, may nagsampa ron eh. Nagaling sa Pilipinas eh. Doon nagreklamo. Dahil walang mapagreklamuhan nga rito, yung mga pinagpapatay nito, mga putang ng mga demonyo na to. Oh, di ba? Nang walang kalaban-laban, pati mga bata, sanggol. Na nga namatay, ang sabi di ba to? Collateral damage. Oh, tangin nang yan. May ano pa si Bato nun eh. Alam nga namang ano, eh may hawak na baril ika yung may kalong doon sa bata. Kaya binaril na raw doon ng pulis. Bata, patay. Na hindi yan foreign court. Kasi ang judges, foreigner. But it doesn't make it a foreign court kung foreigner ang justices. Oo. Tama ba, Attorney Igon? As a matter of fact, meron din hong mga ilang mga Pilipino na naging hukom na dyan. Ayan, si Sa- Pangalangan. no? Oo. Pangalangan. Oh. Siguro alam mo, mas maintindihan taong bayan gawin kong halimbawa. Sige po. Di ba lahat tayo tuwang-tuwa na nanalo tayo sa UNCLOS Tribunal dun sa West Philippine Sea. Tinalo natin ang China dyan. Dumulog tayo dyan. Yung UNCLOS Tribunal, kagaray din ho yan nung ICC. Oh. Bakit selective ang ating sinasabi na ngayon ng Senate President at iba pang mga kakampi ni Bato de la Rosa? Nakakalungkot lang ho kasi nga they are appealing to the uninformed sentiments ng ibang kababayan natin. Kaya maganda yung ginagawa nyo na patiently we explain kung anong ibig sabihin nito para ho hindi mabudol-budol ng taong bayan. Opo. At Sige saka, po. mahirap talaga intindihin, partner. Umpisa pa lang international. Yeah. So, sinasabi na, sinasaklaw ang ating soberanya, yung mga ganyan. Actually, hindi siya issue ng soberanya. Oo. Walang kinalaman sa soberanya, attorney. Kasi may batas na nga patungkol dun, di ba? May RA na nga patungkol dyan. Kaya nga. Batasan natin at alalahanin ho ng nating lahat. Ang nag-complain ho doon ay hindi banyaga, hindi dayuhan, kapwa Pilipino natin. Mga correct. kapamilya ng mga napakaraming biktima ng extrajudicial killing. Ang ibig ko sabihin ng extrajudicial killing, murder. Yung bang pinagpapatay mo na lang sila dahil suspect sila, hindi na sila nabigyan ng katarungan at due process, hindi na sila naimbestigahan, hindi na sila nalitis, hindi na nahusgan, pinagpapatay na lang. Yun ho yung krimen. At dahil malawakan at systemic, it is a crime against humanity. It is a crime in our country under our local laws. It is a crime all over the world. Yun ho ang ibig sabihin yan. At Okay. ang court ay ICC. Sige pa. Sana naman mapanood mo to, Kawatano. Bongo. Putang ina nyo. Mumura mo talaga itong mga putang ina to. Pinasisweldo ng tao itong mga hayop na to eh. Pero puro kademonyo yung ginagawa. Kimo! Yan na kayo. Pikakalat nila, putang inang yan. Mahal na Pangulo, huwag mo akong isurrender sa dayuhan dito. Putang ina mo! Ay, nako. Bato. Tama sabi, putang ina to. Siya pa galit ang putang ina niya, no? Ba't ka pumasok? Tsaka ginarapal ho talaga yan, mga friend. Ginarapal yung putang inang pagpapalit na kay Tito Soto. Mantakin mo? Pinalabas yung mukha ni Bato para lang makabuo ng boto para mapatalsik si Tito Soto. Gaano ka kapal ang mukha ito si Kawatano? Oh. Pero sana ganun lang pala eh. Bubuo ka ng 13. Ang problema rito, tiyak na umaandar ang pera dyan. Yung mga nagsiit, taas na kamay na ganyan yan. Tangina. Maski pa sabihin mo, hindi na manalo sa ating eleksyon yan. Ipo tayo na eh. Ano, kung di ako manalo. Yung kikitain ko naman dito sa binayad sa akin dito eh. Oh. Ilan lang yan. Ilan lang ba pwedeng bayaran dyan? Oh. Si Kimo, hindi na babayaran si Kimo. Si Bato, hindi na rin yung babayaran. Si Bongo, hindi na yung babayaran. Si Kawatano, hindi na rin yung babayaran. Di ba? Ilan lang babayaran dyan. Pero binabaliktad nila, ang sinasabi nila, itong mga bumoto na 257 na mga kongresista,
Sila ngayon ang meron daw 20 milyon na ibibigay. Ayon doon sa buwang na anak ni Laurel Ligarda, yung libiste. Oo. Hindi kung baka bakbak, anak ang putang ina. Tulad kay Atty. Igon. Thank you, attorney, ha. Maraming salamat. Naubusan po Sayang, kayo oras, eh. sayang, naubusan Thank you kayo po. oras. Mabuhay po kayo, attorney. Thank you, attorney. Salamat, magandang umaga po. Magandang umaga po, si Salamat. attorney. Ingat Si Atty. Dino De Leon, oh, My fellow humanda sa people power. Oh. Filipinos, I have said before that the impeachment of Sara Duterte is a stress test for our democracy. We are now reaching the most important part of this examination. In fact, this is a retake of last year's test. Last year, we failed it miserably. Now, we have a chance to do the right thing, not just to pass, but to get an excellent mark. We are seeing many favorable results in the House of Representatives. Meron na pong desisyon na iangat ang impeachment ni Sara Duterte sa Senado. 257 representatives voted in favor of Sara Duterte's impeachment proceedings. The representatives of the people entrusted with the Puntahan mo yun, 257 na matatalino kongresista, na mga may konsensyang kongresista. Putang ina. Siyam lang nabugok na senador. Baligtad na yung articles of impeachment na ganun kawalangya, ganun kababoy ang pwedeng abutin nitong pinaghirapan, pinagkagasusan ng mga Pilipino. May nilalamon, mga kinakain lang ng mga yan, kada magkakaroon ng session. Libre lahat yan. Oh. Di mo na pwede pakainin yan, tinapa lang yan, tsaka kamatis. Oh. Diba? Naka-aircon sila. Tuloy natin kay attorney. rule of law and accountability are delivering results. Once again, we are closer to attaining justice. But there was a major shift in leadership in the Senate. Duterte senators took over and appointed a new Senate president. Duterte senators. Oh. Ako bilib ako dito. Sana itong mga nakakapwesto sa gobyerno. His Excellency naman. Ano ba? Top it all, Bato de la Rosa, who has been absent for half a year habang pinapasweldo ng bayan, suddenly appeared. Pagtrabaho, absent. Pagpolitika, present. Galit pa siya at nagpupustura doon na akala mo kung sino. For a criminal wanted by international law to drag the entire Senate into this disrepute is simply unacceptable. With desperate senadors and Duterte Mafia doing their last-ditch all-out attempt to ruin our institutions, malinaw, hindi pa tapos. Duterte Mafia talaga. Talagang mafia no, mga friend. Gaano karami... Gaano karaming pera yan? Bukod tanging presidente ho ito na napalayas, na, napakabulok na. Hanggang ngayon, marami pa rin sumisigaw na matino ito, putang ina. Itong mga Duterte na to, nakita nyo naman ang mga itsura. Akang putang ina. Ulo lang ni Marcos! Sabi nung Baste. Putang ina niyan. Yung isa naman, yung manyak na si Pulong, nananaksak ng bugaw, panalo pa rin. Oh, ano? Si Sayad naman, wala nang ginawa, kundi anak ng putet. Sinasabi na nga sa inyo, putang ina nyo. Hindi ako marunong mag-computer. Pera ho lahat yan eh. Hindi na, ganun na ba katanga Pilipino? Putang ina, kahiya-hiya na talaga sa buong mundo. Oo. Mahaba pa sana to, pero nagkukulang pa kasi tayo eh. Gusto ko sana ipakita sa inyo mamaya si Prof. Celo Magno eh, kung ang lalalim na sinasabi. Papayag ba tayo? Wawalang yain kayo nitong putangin ng mga senador ni Duterte. 13, 13 udas nga lang eh. Kayang walang yain ang buong yung 247, yung pinaghirapan ng 247 ng mga kongresistang matatalino, mapapatapon na sa basura. Oo. Wala ka naman magagawa, numbers game eh. Oo. Ang ina niyan. Ang ating laban. Pero, malapit na tayo. Unti-unti tayong umuusad, pero hanggat walang nangyayaring mga paglilitis at pagpapakulong, hindi pa tayo pwedeng tumigil. Hindi pa
tayo nananalo. As the House of Representatives is sending the articles of Ito, humanda sa people power kung kailangan. Oh. Talagang dapat na yung people power na talaga yan. Sobrang karapal yan. Maski, yung Senado na yan, panahon ni Erap, yung panahon ni Erap, mantakin mo, napatapos si Erap, walang kabagay-bagay, opening of envelope lang. Ito, anak ng putang ina mga ito. Grabe ito. Pero wala pa rin. Ang tao, puro mga ibagsak, puro rally. Pasukin nyo na yung Senado. Ganun na talaga yan. At pagdadakutin nyo na ito mga putang ina senador na to. His Excellency, nasa iyo ang power being Chief of all armed forces of the Philippines. Mantakin mo putang inang yan. Si Bato, napaliligiran ng Senado, nakawala, dala-dala ni Kimo. Oh, anong dapat gawin? Kasuhan lahat sila, obstruction of justice. Sinasabi na matatalino. Oh, nila Laila de Lima, ano gagawin? Oh, ay para saan yung mga ombudsman na yan? Sabi naman yung ombudsman, kakasuhan ng araw daw. Ay, hapo. Tuloy natin kay Atty. Dino. impeachment to the Senate, we have to be more vigilant. Let us be more involved. Let us organize. We need to demand accountability. We already have the sentiment, karamihan po ng mga Pilipino, ayon sa multiple reputable surveys, pabor sa impeachment ni Sara Duterte. They want to have a trial and for Sara to explain saan nanggaling ang bilyon-bilyon na pera na nabas-pasok sa bank accounts niya. Mga kababayan, bantayan po natin ang mga senador natin dahil nangangamoy na meron na namang niluluto para pigilan ang impeachment trial. As we can see, nation building is difficult. No one can build a strong and prosperous nation overnight. It takes a lot of courage and even more hard work. It takes plenty of risks and sacrifice. Kaya natin gawin ito. We have done many things in the past. We can do more today and in the future. Huwag tayong papayag na mawalan ng pananagutan. Bantayan natin ang Senado and let us ensure that they shall convene the impeachment court forthwith. Arestuhin na si Bato de la Rosa. If they do not abide by the Constitution and the genuine will of the people, we should not hesitate to go to the streets to honor the legacy of EDSA. Ito ang EDSA ng ating henerasyon. My fellow Filipinos, I have said before that Ay, nako mga friend. Ganun lang pala kadali ng mga boss. Oh, para madali. Taas ka ay. Oh, ilan na tayo? May 13 na ba tayo? Para palitan niya si Tito Soto. Putang ina, ano yun? Kapal na mukha mo naman. Kawatano, tangina mo. Sayang, nagsweldo sa mga putang inan to. Marshal Lumunay, His Excellency. Tanginang yan, oh. Pako mo yan, putang ina Senado. Chupis na Bunao, shout out. Good evening po, kuya, at sa mga ka-warriors. Ay, nako. Kakabwisit na po talaga. Ginagago na po tayong lahat. Tinabi mo pa. Nang 13 gago ang gumagago sa atin. Chupista ulit, oh. Grabe po, sobrang nakakapanlupaypay ng balikat. Nakapang lulumo po talaga. At ang masakit sa presko ni BBM, sinabi po niya, huwag daw hulihin si Bato. Ano yun? Bakit? Anong plano mo, BBM? May maaasahan pa ba kaming mamayan sa'yo? O kay Trillanes na lang kami na aasa? PBBM, maawa ka naman sa taong bayan na umaasa sa'yo. Sa isang kumpas mo lang, tapos ang problema. Ewan ko dyan. David Alvin Mendoza, oh. Moro-moro lang po talaga ang lahat ng yan. Ba sinasabi ko. Nakakita ka na ba? Lumaki ako sa ang karera ng kabayo. Para ba ang nakikita ko yung kabayo ni BBM, ano? Palo siya ng palo. Yung hinete naman niya, nakapigil. Yun ang nakikita ko, ha. Oo. Maski anong hat. Hindi. Pati nga siya, hindi nga siya pumapalo, eh. Wala. Ay, ako. Parang hinahatid lang yata si Sara sa 2028, eh. Tapos iiwan na tayo, ba yun? Rodelio Felipe, shout out. Daming palpak itong gobyerno ni PBBM. Bihira ang matino, meron ng warrant, ayaw papahuli si Bato. Bahagang buntot. Milensya,
Hikagi. Shout out. Mary Lebron, shout out. Kalat ni Baya, shout out. Michelle Edwin, Mike, shout out, my friend. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless, Kalatni. Susan de la Cruz, shout out. Gandang gabi, Karox. At sa mga kawarriors, wala kang katulad, General Torre. Sinabi mo pa. Sa topic ko nga sana si General Torre, natatawa siya sa mga nangyayari. Kalat ni Baya ulit to. Isang Kasani, dito sa amin, ay may putukan din. Pero isang putok lang at may isang tinamaan. Di tulad sa Senado na ang daming putok pero kahit isa ay walang tinamaan. Meron yung salamin. Kabasag-basag yung salamin. Halatang halata talaga, puta, grabe. Si Brado Ludovico, shoutout. Hay, nako, huli na. Nakawala pa. Dapat talaga sa iyo ay palitan na. Pwe. Blessed morning, Karox, and all warriors. Aba, BBBM. Mukhang mahina na yung pangamoy itong magkapatid na Kabitenyo. Ay parang bantay sa lakay. Kalusin mo na yung isang nagpahamak sa'yo sa kaso ni Saldico. Yung isa naman, wala rin akong bilib dyan. Best tayo. Tamang Valencia, oh. Posing, napuyat ako kagabi. Pinag-aralan ko yung si Bato kung paano kaya nakalabas. Bantay sarado naman ng Senado at exit doors. Di kaya sa entrance lumabas si General Stone at nagwig at nagkunwaring na reporter, joke only po, mga kawarriors. Pwede yan, ha? Pwede sinasabi mo. Sinutan ng wig yung gago. Oh, dilusot. Hindi malayo yan, Ramon, ha? Kala mo, Elizabeth Scarre, shout out, ha? Good evening po, Sir Rox. Mga walang iya talaga, mga pro Duterte senators. Nakakahiya ang mga yan sa buong mundo. Kasabwat din yan, dyan yung mga senador na yan. At baka pati si John Vic Rimulya na walang silbi. Dapat sa kanila, sipain na sila na mapwesto. Mga taksil sila sa bayan. Yan. Ay, nako, Rodelia Alpilor ulit, oh. Hello po, Sir Rox. Tama po, si Senator Drilon, talagang nakakahiya na po talaga ang gobyerno ni BBBM. Nang dahil sa mga Dutertaning, talagang nasira na ang ating inang bayan. Si BBBM, bakit pinaatras niya pag-aresto kay Bato? Ngayon, ano na? Ginawa ng magaling na si John Vic? Ay, nako, Sir Rox, para tayong nanonood ng pelikula. Ay, sir, ka-stress sila. Abang pa tayo. Ingat po and God bless us all po. God bless Odelia. Kalat niyo. Expect, Kasani, anong mai-expect natin sa isang pinuno ng tanging at nag-iisang hawak ay isang pampunas ng puwet na diploma in social studies? Wala tayong maaasahan tibay kay His Excellency. Hanggang easy lang ang tragis na yan. Ay, kalat niya. Pero napanood ko interview niyan. Ang pangarap niya talaga dati, rockstar, saka astronaut. Kawawang Pilipinas talaga. Ay, bukas topic natin si Professor Cielo Magno. Oo, galit na galit na. Oo. Ted ulit to. Mainit-init pa ang inupuan ni Senator Tito Soto sa pagka-SP. Bago maupo si Cayetano sa inupuan ni Soto. Itong maaari na agad ang nangyaring kalokohan sa liderato ni Cayetano. Iba talagang mamuno ang palpak at di maasahan tao. Isip talangka at isip senador. Totoo yan. Ted ulit, oh. Isang bagay lang kung bakit nakatakas si Bato sa Senado. Pinatakas si Cayetano, malamang alam din ni John Vic, Orma, Rimulya. Shirley J. Sir, shout out, ha. Alam natin kung sinong direktor dyan, Karox. Sino-sino kaya ang mga kasabwat? Parang ang direktor ay si Caldero at ang aktor ay si Batuman at Robin. Sobrang baboy talaga Senado. Mga buwisi talaga ginagawa tanga ang mga tao. Kung ang tanga
Kung natanga nila ang mga didishit, huwag kami. Oy, pwe. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian San July 7 Alcantara, Analisa Polinar, shout out sa inyo mga friend ha. Oh. Sabi ni Friend Shervin. Oh, Xerox, naniniwala ka na ba ngayon? Eto na naman tayo, tawa-tao. Na kami po taga Cavite, talagang mga tigasin. Tigasin po sa kapal. Naku, Xerox. Yan ba naman maililihim pa natin? Ano po? Ang clue ko na lang po dyan, Xerox. Sino po ba tatanggi na sa bilyon? Yan. Baka pati po ako, Xerox. Magkandaduling din. Wala ka namang gagawin kundi magtanga-tangahan lang. O bakit naman hindi? Di ba, Xerox? Tia Dede ka, inotubig. Pwede, di ba? Total, di naman taong bayan lang naman pwede magpalayas, di ba? Tia Delia, Shervin na. Total, kung bigyan ako 1 bilyon, di po tayo na. Pagdating ng eleksyon sa 2028, di mayroon naman akong pambiling boto, di ba? Panalo na naman ako. Sa dami ng tangat nagugutom, di ba? Wala ka namang gagawin. Isipin mo naman po, kahit saan mang huhula ka pa pupunta, iisa lang po ang resulta ng mahiwagang bola na magsasabi, bakit po kami laging sablay? Mga damuhong damontres talaga, ano po, Xerox. Pati tayo, pinaglalakuan pa ng ginagawa ng mga syunga. Ay, nako. Mr. Budol Prescon, kung ako sa'yo, wala ka namang i-deliver na maayos dyan sa trabaho mo, kung ako sa'yo, exit ka na lang, lumayas ka na lang dyan. Tas, mangangarap ka pang maging presidente. Kawanta. Wag na toy, oy. Patuka ka na sa ahas. Sa mga resulta na puro palpak mong trabaho, sino pa sa akala mo titiwala at boboto sa'yo, aber? Naku Mr. Angas, wag mo nang dagdagan pa ang sakit ng mga ulo namin, ano po, sa puro walay, puro sablay, masyado na pong kakahiya, sir, sa buong mundo. Pati kami talaga nadadamay sa puro palpak at trabaho at anunsyo mo. Mahiya ka naman, sir. Ha? Kaliwat ka ng bati ko sa'yo. Pero kapal pa rin talaga ng face. Ayos na ayos, tamang-tama na dapat katropa mo. Talaga, si Kawatanong Pulpul, si Boy Lamon alias Takas, si Boy Dila, panis na keso, si Marco Beta at muse ninyo si Babalina. Ayos. Kompleto talaga ang banda ng mga tanga. Akalain mong dami ng pulis na hawak mo. Natakasan ka na isang lampasot na kalbo. Tangay-tangay ni Boy Lamon. Dapat, Xerox, makakasuhan pong lahat kung sino man po ang direktor na itong palabas na ito. Ang pamagat po lampasot na bato. Tinangay ni Boy Lamon. Abangan. Sa susunod, mapalabas ni Boy Kuda. Mabwisit, maleche. Pastor John Lagon, shout out my friend ha. David Allen Mendoza. Good evening po, Karox. Tangin na po talaga. No? Walang kwenta itong PMP chief na si Nartates. Nagpapalaki lang ng betlog niya. Ini-enjoy lang talaga ang pagka 4-star general. Titignan nga itsura, putang layo kay kay General Torre, putang itsura. Maricel Chin, shout out. Tama po kayo, sir. Xerox. Nakakalungkot ang nangyayari ngayon sa bansa natin. Anong nangyayari? Romeo Calusa, shout out ha. Gandang gabi, Karox. Ito namang sa Senate building drama ang nangyari. Kung under attack ang Senado, nasabi ni Kayatano, bakit walang tinamaan sa dami ng tao dyan? Ang ina niya no. Number 2, bakit bintana ang tinarget? Kung gumanti ang NBI, bakit malinis ang pader na Senate? Ni bahig ng tama ng bala, wala. Punahin mo, Karox. Yung interview ni Melchango kay Sergeant at Arms, bulol na bulol kung sumagot. Saan ang umpisa ng gulo dito sa Sergeant
arms, dapat ito ikulong. Talagang dapat. Romeo Calusa na naman. Umait ulo nito si Romeo parati. Sa palay ko, hindi matatahimik ang mga Pilipino sa ginawa ng mga senador. At ikaw naman, Bato, pinag-aaway nyo ang mga Pilipino para matigil ang nangyayari dito sa Pinas. Dapat kang sumuko, Bato. Ginugulo mong Pilipinas. At ikaw naman, Cayetano, anong verse ang binabasa mo? Bible ni Satanas o Bible ni Jesus? Your guess is as good as mine, my friend. 3J show po dito. Hay nako, Xerox, para ba tayong naglalaro ng taguanpong nito? Ang mga nangyayari sa Senado ay nakakagalit, nakakababa ng kalidad ng Senado. Baba ng kalidad ng Senado. Wala nang kalidad yan, putang ina Senado na yan. Pag-upo ni Caldero bilang SP, nagkagulo at agad sa Senado dahil sa mga yun ay planado. Bakit tinanggal si Tito Sen? Ang ganda-ganda ng pamamalakad, tahimik, may dignidad, may order. Si Caldero, promotor ng mga kawalang hiyaan sa Senado. Pag nakikita ko mukha niya sa social media, gusto kong lamukusin. Mukha sobrang kawalan sa hiyan. Oh, yan mga tama ka dyan, friend. Ako yung mukha ni kay Caldero, Joel Islord. Ito, puta ito, si Jingay. Marco Beta, ang puta, nakakasulasok talaga. Kimo! Putang ina, kakapal ng mukha ng mga putang ina to. Babalina! Putang ina. Yan ang mag-a-acquit kay Sara. Oh. Who in the world will fire again sa Senado? Who? And for what reason? Natural scripted ito. Asan CCTV footage? Wala kasi nga planado. Hindi naman kailangang i-memorize yan. 1+1 lang yan, di ba? Yung mga ini-interview ng media kung stage ba o eksena sa Senado, karamihan ng mga sagot hindi sagutin ng diretso. Bakit? Umiiwas, playing safe. Hay, totoo yan, friend. 3J show ulit to. Xerox, hindi tayo mga tanga tulad ng mga DDS upang di natin malaman na stage shooting sa Senado. Si Caldero ay isang sumpa sa ating bansa, maski noon pa. Sobra na ang kanyang kawalangyaan, lantaran, walang paki sa batas. Dapat talagang kasuhan ang walang yan ng obstruction of justice. Sabi naman, kakasuhan daw. Xerox, nakapanggigil talaga, may gulay. Bakit ba tayo nagkaroon ng mga ganito senador? Imbis na sila ang tumulong sa ating konsumisyong katakot-takot na binibigay sa bansa. Mga tauhan ni Digong yan. Anong kaya maasahan mo sa mga putang inang yan? Kundi kakawalang yan, di ba? 3J show ulit to. Si Kimo, na walang yarin, nang magpaulan ang langit ng kayabangan, nasalo lahat nitong bastos na Kimo na to. Bakit tayo nagkaroon ng ganitong mga senador? Kasalanan ni Digong yan Binigyan ng absolute pardon yung hayop na kriminal na yan Ubus na ubus ang pasensya ng bansa. Saan pa tayo kukuha ng pasensya? May 2 taon pa sa pwesto ang walang yang ito. Naku, Xerox, Kristiyano tayo pero kailangan talagang sabihin natin walang hiya ang taong ito. Mga salot. Di ba? 3J show ulit. Kalma, Xerox. Kalma lang tayo, sobrang tindi ng mga eksena dyan. Nakakabwisit. Anyway, buti ka pa nga dyan, papasyal-pasyal ka lang pinagbigyan mo na naman yung balat mo sa paa. Kahit nakatakas si Bato, mahuhuli rin yan. Mahuhuli si Bato, hindi hahuli yan. Gagalit na si Kong D. Kasi akala niya, makakasama niya sa dahig si Bato. Bakit daw pinigilan ni Caldero? Kakampi daw niya si Caldero, sabi naman ni Caldero. Gong D, kailangan ako ng SP ng Senado para di matanggal si Sara sa pagiging VP at ako ang papalit bilang VP. Tapos sa 2028 ako ang kakandidato sa pagka-presidente instead na si Sara. Ganun lang ang galawan dito. Ang galawan ko dito. Tiwala sila sa hype na yan Pwede mangyari sinasabi mo
Marilo Pabianak, shout out. Good afternoon po tayo sa mga ka-warriors. Dapat na talagang matigil ang ganitong kasamaan sa ating bansa. Nakakasagad na pasensya, nakakapagod, makipaglaban kahit pagod ang katawan sa trabaho. Masakit pa, nakamulagat sa ating lahat ang pagkonsinti nila sa mga kasalanan ng mga kasama nila. Mga naging mambabatas pero simpleng rules di alam. God bless the Philippines. Totoo yan, nak. God bless the Philippines. Hoy, mission accomplished mga boss. Ay, shout out Dolor Garcia. Prenami Bingson. Eman Escalona, nak. Shout out Hanggang bukas po muli mga friend. Eddie Luna. Munti ko makalimutan. Kakalungkot pero yun ka. Lunes daw, magkukonbine na si Kawatano sa Senado. Makikita natin kung paano naman bababuyin itong trial na ito ni Sayan. Pero ako, hindi ako maasa dyan. Acquitted yan. Yung 13 gago lang, sobra-sobra na. Good night. God bless.